The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Pharisees, "There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen, and dined sumptuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly have eaten his fill on the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the poor man died, he was carried away by the angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried, and from the netherworld, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he cried out, 'Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in the water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames.' Abraham replied, 'My child, remember that you received what was good during lifetime, while Lazarus likewise received what was bad. But now he is comforted here, whereas you are tormented. Moreover, between us and you a great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours, or from your side to ours.' He said then, 'I beg you, Father, send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment.' But Abraham replied, 'They have Moses and the prophets, let them listen to them.' He said, 'Oh no, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent.' Then Abraham said, 'If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead.'" My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Remember this, that beauty attracts, but character sustains. Beauty attracts, but character sustains. Everybody wants to be beautiful. Why? Because we want to be attractive. Pero pag sinabi mong, ano ba ang basehan ng maganda? Hindi tayo nagkakasundo. May kanya-kanyang pamantayan ng ganda. Sabi ng iba, kahit pangit, basta ginto. Ang mga porcelas, kwintas, hikaw, di ba? Ano po? Noong mga bago yung pagsa-Saudi, alam mo kung sino mga galing sa Saudi. Ang tawag sa kanila, mga may hepa. Di ba ba? Ano? Dilaw na dilaw mga katawan nila. Ang lalaki ng kwintas nilang ginto, ang porcelas, lahat. Di po ba? Ano? Talagang pinapakita nila yung kanilang yaman. Ngunit, sa huli, lahat ng ganda lilipas. Lilipas. That's why I have said this many times, if you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you have lost everything. Pag nawala ka ng pera, wala namang nawala sa iyo kasi dumating ka naman talagang walang pera. Pag ikaw ay nagkasakit, may nawala sa iyo. Bakit? Hindi ka na makakapasyal.
Hindi mo na makakain yung gusto mo. Mahina ka na. May nawala sa iyo. Pero pag ang iyong pagkatao ang nawala, pati langit mawawala sa iyo. The gospel speaks of character, not of wealth. The rich man went to hell not because he was rich, but because of a wrong character. Hindi ka pupunta sa impyerno dahil ikaw ay mayaman. Pumunta siya sa impyerno dahil sa kanyang pagpapabaya. Palagi po yan pinapaalala sa ating mga pagbasa. Pag pinabayaan mo may hirap, meron kang pananagutan sa Diyos. Ano sinasabi sa unang pagbasa? Lahat ay mauubos. Lahat ay pwedeng kunin sa'yo ng Diyos. Lahat. Wala kang pwedeng may pagmalaki na masasabi mo, akin ito, na hindi yan pwedeng kunin ng Diyos. Lahat. Ano po? Kaya nga, ang ikalawang pagbasa ay pinapaalala na anuman ang ginagawa natin sa pangaraw-araw, wag mong kakalimutan, meron kang pananagutan sa Diyos. Hindi ako nananakot. Ano po? Pero itong katotohanan. Pag ikaw ay 60 na, 60, ano po? 60, ano po? Your future is shorter than your past. Sa ayaw at sa gusto ninyo. Pag ikaw ay 60 na, ang iyong bukas ay maiksi na lang kumpara sa iyong kahapon. Alam nga namang umabot ka sa 120. Wala namang umaabot sa 120, hindi po ba, no? Maiksi na lang ang buhay. Kaya, pinapahalagahan mo na lang yung natitira. Pinapahalagahan mo na lang. Sana alam mo kung anong mas mahalaga. Ano yung hindi mo madadala? Ano yung magdadala sa iyo sa langit? Ano po? Alam natin sa Ebanghelyo ni San Mateo na sa huli, ang panukatan ay, pinakain mo bang nagugutom? Pinainom mo bang nauuhaw? Dinamitan mo bang hubad? Tinanggap mo ba mga estranghero? Dinalaw mo ba ang may sakit? Dinalaw mo ba ang nasa kulungan? Naglibing ka ba ng patay? The corporal works of mercy. Di po ba, no? Marami sa atin ni hindi nakapasok saan? Sa mga kulungan. Ni hindi nakakita ko ano itsura ng mga nakakulong. Di po ba, no? Wala. Takot na takot tayo. Feeling natin kasi makasalanan sila. Hindi. Maraming nasa labas na hindi lang nahuhuli. Di po ba, no? Alam nyo yun? Maraming nasa labas, meron lang pera ang pangbayad ng abogado. Maraming nakakulong, hindi dahil sila'y makasalanan, wala lang talaga silang kakanyahan. Kaya, huwag tayo maghuhusga. Pero Father, yung mga korap, yung mga nagnakaw, pag nagpakain niya ng mahihirap, nagpakain niya na nagugutom, nagpainom niya ng mga nauhaw, ibig sabihin, pupunta sila sa langit? Ang sagot ay, hindi. Ano pa? Hindi. Ha? Hindi porke nagpakain ka, makakapunta ka sa langit. Hindi porke nagpainom ka, pupunta ka sa langit. Hindi. Bakit? Alam ng Diyos ang iyong pagkatao. Hindi lahat ng maganda nating ginagawa, tama ang dahilan. Yun lamang tama ang dahilan. Sinong nakakakita niyan? Diyos lamang ang nakakakita niyan. Kaya nga, palagi pinapaalala ng yumaong Santo Papa, Pope Francis, ang katagang, who am I to judge? Who am I to judge? Alam natin kung saan galing ang ating pinamimigay. Alam natin kung saan galing ang ating mga pinantutulong. Ang malungkot doon, meron kang pantulong, hindi ka tumulong. Meron kang pambigay, hindi ka nagbigay. Hindi po ba, no? At alam mong ninakaw mo yan, ha? Pinagkalandakan mo pa na nagdo-donate ka. Hindi po ba, no?
Tabi. Ha? Ilan doon sa mga ngayon na kinakasuhan tungkol sa korupsyon. Ha? Na nagsasabing sila'y nagdo-donate sa simbahan. Ano po? Ilan? Pinagkakalandakan nila. Di po ba? Kaya, ano sabi namin? Kung kayo'y nakatanggap, isoli ninyo. Isa-isa na nagsusoli. Siyempre, nahihiya yung simbahang magsoli. Kasi, pag nagsoli ka, inaamin mo, nakatanggap ka. Hindi po ba na? Pero, may kababaang loob si Father na binalik niya ang kanyang sasakyan na dinonate ng isang kontraktor. Hindi po ba? Ano? Tanggapin mo. Ang tanong namin ay, yan lang ba ang natanggap mo, Father? Hindi po ba? Ano? Yan lang ba ang natanggap mo? Ha? Kasi kung nakatanggap ka ng sasakyan, I'm sure meron kang natanggap na iba. Hindi po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, maiksi lang ang buhay. Ano ang pamantayan ng kagandahang loob? What is the basis of generosity? Mother Teresa of Calcutta said, generosity is never about how much we have given, but how little we have kept for ourselves. That is generosity. Generosity is never how much we have given, but how little we have kept for ourselves. Pwedeng malaki ang iyong pinimigay, pero mas malaki ang natira sa iyo. Di po ba, anak? Mga minamahal na mga kapatid. Bakit ba natin pinag-uusapan yan? Kasi yan ang mainit na balita. Pero tingnan natin ang sarili nating tahanan. Tingnan natin ang sarili nating tahanan. Mananabi uli ako. Lalong-lalo na yung mga may kasambahay. Lalong-lalo na yung mga may kasambahay. Ilan sa inyo na ang kinakain ng inyong kasambahay ay yun din ang kinain ninyo? Ilan? Ilan na pag meron kayong sobra, ang ginagawa nyo, pinapatago nyo lang sa rep. At ayaw nyo ibigay. At pag medyo panis-panis na, sa kanyo lang sasabihin, kainin nyo na yan. Kadamutan yan. May paglalagyan ka. Ano man ang kadamutan, tapos ka nang kumain. Tapos ka nang kumain. Ipagmamadamot mo pa ba yung natira? Yung iba nga, mas masustansya kinakain ng aso kaysa sa kanilang katulong. Di po ba? Ikalawa, total, nandito naman tayo sa Greenbelt. Ano po? Ang alin? Yung magsasama ka ng katulong. Magsasama ka ng kasambahay. Kakain kayo sa restaurant. Yung kasambahay nasa kabilang lamesa, nakaupo lang. Na hindi nyo man lamang in-order ng makakain. Kung ayaw nyong makasalo sa lamesa ninyo, bigyan nyo naman ng makakain. Hello? Naintindihan po ba ninyo ako? Di po ba? Hindi po ba kadamutan yon? Mga minamahal na mga kapatid, ikahihirap mo ba yan? Kung kinakain mo steak, hindi mo siya pwedeng pakainin na steak, i-order mo man lamang sa labas. Bigyan mo man lamang ng pangkain. Bigyan mo man lamang ng pangkain. Diba? Ang ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ayaw at sa gusto ninyo, gaano man kaganda ang damit mo, gaano man kamahal ang bag mo, gaano man kamahal ang relo mo, ang pamantayan pa rin ng Diyos ay ang iyong pakikitungo
lalong-lalo na sa mas maliit sa iyo. Mas mahirap doon kung ikaw ay naglilingkod sa simbahan. Di po ba, no? I guess wala namang ganun dito. I hope. Di po ba, no? Ha? Posturang-postura ka. Di po ba? Sabi nga doon sa isang parokyang pinaglilingkuran ko, nagsimba na ng 5:30, nagsimba na ng 6:15. Pagkatapos kong mag-almusal, 7:30, sila pa rin. Di ba? Sabi ko, ano, hindi ba kayo nauwi? Ano? Sabi ba naman sa akin, mga nagsiya, wala pa pong gagawin sa bahay. Ano, libangan? Di ba ba? Ginagawa niyo akong libangan? Di ba ba? Mabuti pang sinihan. Kada pasok may hulog. Dito, 3 oras kayo, 3 sine kayo dito, sa libangan ako, isang hulog lang kayo, di ba ba? Si Father naman, di ba ba? Na, ang malungkot ay hindi yon. Ang malungkot ay sabi ng mga anak, Father, hayaan mo na muna si Mama dyan sa simbahan. Kasi pag pinauwi nyo ng maagang magmumura. Sayang ang simba kung hindi nagbabago ang buhay. Di po ba, na? Ang pinakamalaking iskandalo ay yung simba tayo ng simba, pero iba nakikita ng ibang tao sa atin. Nasa tahanan na tayo. Siguro mas malalim na katanungan ay ang pakikitungo ng magkakapatid sa isa't isa. Di po ba, anak? Ang pakikitungo ng magkakapatid sa isa't isa. Palagi ko ito sinasabi. Bakit yung may pera, siya lang ang nagsasalita sa magkakapatid? Napansin niyo ba yun? Kung sinong may pera, siya lang ang nagdidikta. Kaya, gusto nating mayaman eh. Feeling natin tayo ang may control. Hindi po ba, anak? Siguro, isa na lang. Nag-anoint ako, hindi ko nasasabihin ko saan. Sa isang mayamang hospital. Nag-anoint ako. Pagkatapos kong i-anoint ang matanda, nandun yung mga anak. Dumating yung isang galing sa ibang bansa. At pinagmumura niya yung mga kapatid niyang nandito sa Pilipinas. Ang sabi niya, nasaan yung perang pinadala ko para kay mama? Nasaan? Saan yung ginastos yung pera na pinadala ko para kay mama? Bakit? Tinipid mo eh. Kaya lumubha ang karamdaman ng iyong ina dahil ni gamot, hindi mo binibigyan. May mga anak, sorry for the words, may mga anak na alam mong may nararamdaman ng iyong ina. Sasabihin nyo, umaarte na naman kayo. Umaarte na naman kayo. Alam po ninyo mga anak, tatanda rin kayo. Ayusin nyo na ang inyong pag-arte para pagtanda nyo, kapanipaniwala kayo. Di po ba, anak? Ha? Kaya may mga magulang, kahit masama ng pakiramdam, hindi nagsasabi. Kasi masama ng pakiramdam, nasusumbatan pa. Masama ng pakiramdam, nasusumbatan pa. Mga minamahal na mga kapatid, sino ang ating unang kapwa? Ang sarili nating pamilya. Huwag niyong kakalimutan ito. Ang pakikitungo natin sa mas mahina, mas maliit, ay basihan ng ating kinabukasan pag tayo pumanaw na sa lupang ito. Hindi kayo ililigtas ng inyong yaman. Inuulit ko, hindi kayo ililigtas ng inyong yaman. Hindi kayo ililigtas ng inyong mga titulo. Doktor ka man, abogado ka man, ano man ang iyong tinapos,
hindi ka ililigtas ng iyong titulo. Ikatlo, hindi ka ililigtas ng iyong posisyon. Kahit ikaw ang presidente, hindi ka ililigtas niyan. Sapagkat sa mata ng Diyos, pantay-pantay. Beauty attracts. Character, sustain. That's why when you look at Mother Teresa of Calcutta, hindi siya maganda. Pero, kamangha-mangha siya. Amen. Saint Vincent de Paul said, charity connects us to God and connects us with other people. My dear friends, charity is a product of generosity. And do not forget this. Generosity is never how much we have given, but how little we have kept for ourselves. Magsimula tayo sa sarili nating tahanan. Yung mayroong mga driver, meron kayong kasambahay, meron kayong mga kapatid na hindi nakakaangat sa buhay. Magandang suriin paano tayo nakikitungo sa kanila. Habang may panahon, baguhin natin ang mga bagay na dapat itama. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.